Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Ken na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang si Reyna na may munting hiling sa kanyang ikawalong kaarawan. Ating pagsaluhan ang kwentong pinamagatan, Ang Munting Hiling ni Reyna. Sulat ni Isabel J. Ruble ng Cebu City Division at ikinuhit ni Roel T. Encierto ng Tanhay City Division. Kapwa sila nagmula sa Region 7, Central Visayas. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong abang lingkod, Ginoong Ken Butay Mayorga, guro sa Bukiring Pampublikong Paaralan ng Pal-Iyo High School. Sakop ng Tanhay City Division, Region 7, Central Visayas. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig. Ang Munting Hiling ni Reyna. Isang umaga, galak na gumising ang batang si Reyna. Napakasaya ng mukha nitong bumati sa ina. Magandang umaga, nanay! Huwebes na po ngayon, malapit nang sumapit ang araw ng linggo. Ang sabi nito sa ina. Oo anak, sa linggo, kaarawan mo na. Magwawalong taong gulang ka na. Ang sabi ng ina ni Reyna sa kanya. Nanay, sabik na po akong makita sina lolo at lola sa linggo. Ang sabi ni Reyna sa ina. Anak, nilagnat pala ang lolo mo. Baka hindi sila makarating sa linggo. Ang sabi ng ina ni Reyna sa kanya. Biglang nalungkot si Reyna. Sinabi niya sa ina na sana gagaling na ang kanyang lolo bago pa sasapit ang linggo. Bago matulog, ipinagdarasal ni Reyna na sana humupa na ang lagnat ng kanyang lolo. Lumipas ng araw at sumapit na ang araw ng linggo. Nagsidatingan na ang mga bisita sa bahay nila Reyna. Kabilang sa mga bisitang dumating ay ang mga pinsan ni Reyna, sina Ana, Corona at Donna. Maligayang kaarawan, Reyna! Ang bati ng kanyang mga pinsan. Nagpapasalamat naman si Reyna sa pagbati sa kanya. Aliw na aliw ang mga pinsan ni Reyna sa mga lobong nakikita nila. Wow! Ang dami at ang kukulay naman ang mga lobo mo, Reyna, ang sabi ni Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga lobo lahat, ang sabi ni Reyna. Mga pinsan ko, mamaya sa pag-uwi ninyo, pwede kayong magdala ng lobo sa bahay ninyo, ang sabi ni Reyna. Yehey! Maraming salamat, Reyna! Ang sabay na sabi ng mga pinsan niya. Walang anuman! Ang sambit naman ni Reyna.
biglang tinawag si Reyna ng kanyang ina. "Reyna, anak, pumunta ka rito." Lumapit naman si Reyna. Hindi maipinta sa mukha ni Reyna ang kasiyahan nang makita niya ang kanyang lolo at lola na paparating sa kanila. "Magandang hapon po, lolo at lola!" Ang maligayang bati ni Reyna sa kanila pagkatapos nagmano siya sa kanila. "Maligayang kaarawan, apo!" ang bati ng mga ito sa kanya. Ngumiti si Reyna sa kanila, yumakap at nagpasalamat. Maya-maya, kinantahan ng mga taong nandoon si Reyna. Bago hinipan ang kandila, ipinikit muna niya ang kanyang mga mata. Hiniling ni Reyna na sana palagi niyang makikita at makakasama ang kanyang lolo't lola. Pagkatapos humiling, hinihipan niya ang kandila. Inabot ng mga magulang ni Reyna ang regalo nila sa kanya. Tuwang-tuwa si Reyna. Niyakap niya ang mga ito. "Maraming salamat, nanay, tatay. Mahal na mahal ko po kayo," ang sabi ni Reyna. "Mahal na mahal ka rin namin, anak," ang sabay na sagot ng mga magulang ni Reyna. Pagkatapos nilang magyakapan, nagpasalamat sila sa lahat ng mga taong dumalo sa ikawalong kaarawan ni Reyna. Mga bata, lagi nating ipadama ang pagmamahal sa ating pamilya at lagi nating ipakita sa kanila na sila'y mahalagang biyaya ng ating buong pagpala. Isa silang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. Naway may mapupulot kayong aral sa kwento. Paalam mga bata! Kwento ng Bayan Ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.